Kita niyo yung piso wifi na yan? Napakalawak ng cover niyan. Halos sinakop na yung buong kapitbahay dito dahil sa lawak ng kaniyang wifi. At hindi naman pwede na hindi natin ituro kung paano yun. So ngayon, nandito na sa harapan nyo at kailangan nyo ito malaman kung paano ito gawin. Isa sa mga rason kung bakit kunti lang yung income ng piso wifi natin, sa kadahilanan niya na napakaliit lang ng range ng wifi natin. Umaabot lang ng mga 100 to 150 meters. Kulang na kulang para sa mga lugar na marami yung kabahayan. Ako may piso wifi ako, nasa lugar ko nalagay na marami ng piso wifi sa area. Kumbaga, siksika na yung piso wifi. Pero yung piso wifi ko, malaki pa rin yung income kahit nasa gitna ito ng karamihan ng piso wifi vending machine. Bakit? Sa kadahilanan na yung piso wifi ko, napakalawak yung kaniyang range. Umaabot ng 400 to 500 meters. At marami sa mga kakumpetensya ko dyan na alam nila yung kalidad ng piso wifi ko. Sa kadahilanan na palagi kami nagkakatabi-tabi sa mga area na pinaglalagyan ko din. Alam nyo ba na pwede nyo rin yan magawa? Mapalawak yung piso wifi nyo. Tamang-tama sa video na to, yan ang ituturo ko sa inyo. Sa mga bago dyan ngayon na nanonood na wala pang idea paano gumawa ng piso wifi, pwede na, diretso na. Itong video na to is para sa inyo. Unang kailangan kasi natin is yung piso wifi set na wala na kayong gagawin. Hindi na kayo magda-download pa ng firmware. Yung bibili niyo na piso wifi na ibibigay ko na link is naka-ready na yung kanyang memory card. Meron ng firmware. Meron na din kasamang license. So, una natin kailangan para mabuo yung ating piso wifi. Multi-app yung gagawin natin. Meaning, marami yung kanyang access point. Pwede dalawa, pwede tatlo, pwede apat. So, una natin na kailangan yung piso wifi kit. Yan yung una natin na kailangan. Sa mga may piso wifi na dyan, hindi nyo kailangan yung piso wifi kit. Kasi nga, meron na kayong piso wifi. Ang kailangan natin, maparami yung access point nyo. At yung kailangan nyo, ito, Mercosay Switch Hub. Meron siyang 5 port. Makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung pinakaunan yung kailangan. Napakaganda ito gamitin. Magaan lang siya kasi plastic lang. Sunod, yung mga cable na maliliit. Kung hindi kayo marunong, pwede kayong bumili na ready to made na. Pero mas maganda na marunong kayong mag-crepe. Bumili lang kayo ng crepe pair katulad ng gamit ko. Yan, bilhin nyo yan at mag-practice kayo paano mag-crepe ng mga cable. At sunod, mga cable na outdoor. 3 yung pinakita ko sa inyo kasi 3 yung gagamitin natin na AP ngayon para malawak talaga. Ito is ready to made na. Hindi nyo na kailangan mag-crepe. Pag binili nyo ito, is diretso na po ito. Plug and play na po. Yung link nito, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ilalagay natin sa comment section. At syempre, yung pinaka-importante sa video na to, ito, yung gagamitin natin na access point. Maraming nagtatanong, sir, anong magandang AP para multi-point? Marami kasing gumagamit ng multi-point, pero 360 yung gamit nila. Pag pinagtabi mo yung 360, ano mangyayari? Walang additional kasi 360 sila pareho. Ito yung gagamitin natin. Itong ipapakita ko sa inyo, ito yung bagay pang multi-point. So, unbox natin. Itong ginagamit ko. Marami nang gumagamit dito. Napakaganda kasi gamitin. Yan. So, usually yung mga gumagamit ito is mga multi-app din yung gamit. Papakita ko sa inyo. Ito kasi pumapalo siya ng 200 meters. Yung isa nito. Pero directional. Kung saan siya nakaharap, 200 meters papunta doon. Paano kung back to back? Yung isa is patalikod. Ganito. 200 meters papunta doon. Yung isa 200 meters papunta doon. Equivalent yan ng 400 meters. O di ba? Napakalawak na. Paano kung gawin natin 3? Di ba? Mas malawak. May nagsabi sa akin na nakagamit ito, hindi daw maabot ng 50 meters sa kanya. Hanggang 20 meters lang daw. Kasi yung nabili niya is imitation. Meron kasing nabibili nito na imitation sa online. Para sigurado na yung nabili nyo is original. Is tamang-tama galing sa Pumfast. Yung link na ibibigay ko sa inyo, yan yung i-click nyo para mapunta kayo sa legit store kung saan ako bumibili nito. Ito yung kanyang itsura. Tanggalin ko muna yung plastic para makita nyo. Napakaganda ito gamitin. Walang sungay. Kita nyo? Ito yung kanyang itsura. Pag dalawa yung ginamit natin, ganito na yung mangyayari. Back to back na. Diba? Napakaganda na tingnan. So ito na yung ating piso wifi na multi-point. 3 po yung kanyang IP. Puro po yan 200 meters directional. Nandito yung 3 adapter niya. Tapos yung pinakita ko sa inyo, yung mga baguhan dyan na mag-order ng piso wifi kit. Ito po siya, adapter, twin slot, board, CB, at USB to LAN. Hanggang dito na po yung boundary ng kit po nila. At yun na nga sa mga may piso wifi na dyan, ito po yung madagdag sa inyo. Yung switch hub natin, siyempre yung 3 IP. So ang mangyayari po dito, galing po sa board natin, di ba, may USB to LAN yan. Yung USB to LAN natin, meron po yung short cable. Saksak po natin yan sa port 1 ng ating switch hub, dyan po.
Pagkatapos po, yung ating port 2 po, is LAN po yan, short cable din, papunta sa adapter ng ating mga access point. Isaksak din po sa LAN, kita niyo LAN, galing po sa port 2, papunta sa LAN. Galing naman sa port 3, papunta din sa LAN dito. At yung naman pang-apat is papunta naman sa pangatlong IP natin. Kita niyo, may bakante pa na port, pwede gawing 4 yung ating IP. Ganyan lang po kadala yung setup. Again, USB to LAN, papunta yan sa port 1, 2, 3, 4, 5, papunta yan sa adapter ng ating mga access point. Pero kailangan niyo po yan isaksak sa LAN. Tapos yung sa kabila is PoE. Ito na pong mga cable na yan. So ngayon dito na tayo sa pag-config ng tatlong IP na yan. Yung tatlong IP na yan is hindi pa yan na-config. So ipapakita ko sa inyo kung paano yan i-config. Maraming nagtatanong din, sir, anong bagay pag tatlo yung IP? Pareho ba ng SSID yung pangalan ng Wi-Fi o hindi? Para sa akin po, dapat pareho po ng pangalan yung mga IP. Kasi pag hindi po pareho, for example, yung tatlo na yan, magkaiba-iba ng pangalan. Yung client, pag nag-connect sa unang antenna, unang IP, tapos lumipat sa pangalawa, is hindi po madadala yung oras niya sa unang IP. Pag lumipat sa pangatlo, mas lalong hindi madadala yung oras niya. Pero pag pareho po yan ng mga pangalan, kahit saan po mag-connect yung client, is nadadala yung kanyang oras. So ngayon, simulan natin yung pag-config. Pero bago yan, sa mga nanonood ngayon dyan, yung mga bago dito sa ating channel, at siyempre yung mga matagal na dito, huwag kalimutan i-share yung ating video. Alam ko, meron kayong natutunan para naman ma-share natin sa iba. So unang gagawin para ma-config natin yung mga IP natin, hanapin natin yung pangalan yan, Compass. Andito yung tatlo, magkasunod-sunod, di ba? Magkasunod sila. Magkasunod-sunod din dito. So unang gagawin natin, connect tayo sa Compass. At automatic na lalabas yung portal, yung 192.168.10.1 ng Compass. Pero pag hindi yan lumabas, kailangan nyo pumunta sa Chrome, type nyo sa Chrome, 192.168.10.1. Ganyan. Yan, ito po yung portal niya. Lagay nyo dito, admin, tapos login. Pagkatapos nyo maglagin, punta kayo sa wizard. Punta kayo dito sa IP. Pagkapunta nyo sa IP, next nyo. Dito sa local SSID, yan yung pangalan ng piso Wi-Fi nyo. For example, yung lalagay nyo dito, piso Wi-Fi. Tapos, lagyan natin ng flag. Yan. So, dapat, pag-modify natin, is masisave po yan. Yung gagawin nyo sa pangalawang IP, pangatlong IP, is the same lang sa ginawa ko dito sa unang IP. Again, dapat pareho ng pangalan. Pero kung type nyo na hindi pareho ng pangalan, pwede rin naman. So dito, makikita na natin dito. Dito, makikita natin, ayun na yung piso Wi-Fi. Yung pangalawa is hindi pa na-config. Pero remember, dapat yung pangalawa at pangatlo, yung pag-config nyo, the same lang sa piso Wi-Fi. Ganyan lang yung pag-config nyan. Diba? Napakadali lang. So sa mga bago dito na hindi pa nakapag-follow at subscribe, follow at subscribe na dyan sa baba. Diba? Connected na tayo sa piso Wi-Fi. Punta lang tayo sa Chrome. Type lang natin dito 10.0.0.1 at lalabas na yung portal. Ayan na yung portal. So makikita nyo dito, no internet connection, walang maklik na insert coin. Ganyan si Piso 5. Pag walang insert coin, bawal maghulog yung client, nakatago yung insert coin. So yung kulang na lang sa ating setup is yung internet. Napakadaling lang naman pag internet. Dito nilang isaksak yung internet sa board. Pag nalagyan ng internet, ready to rumble yung Piso Wi-Fi natin. Lagay mo sa lugar na maraming Piso Wi-Fi, makipagbakbaka na yan, tatlong AP yan. So ayun, ipakita ko sa inyo kung paano gawin yung multi-point na naka-USB to LAN. So next upload natin, VLAN naman with 5V5 VLAN. Sa mga gusto matuto niyan, huwag kalimutan, follow at subscribe. At syempre, share niyo ang ating video. Maraming salamat!